Magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayong political panel at wala sa kanila ang nakakaalam kung anong mga tanong ang itatanong ko sa kanila. So sorpresahin ko sila. Tatanungin ko sila ng mahihirap na tanong. Aman ko, matapos ang maikling session na ito tungkol sa Europa, ay may matutunan tayong bago. Una kong tanong ay para kay Lord mula sa Britanya, isang mabait na Lord sa maraming Lord doon. Ang tanong ko sa kanya, ngayon si Keir Starmer, punong ministro ng United Kingdom, ay nagbitiw. Siya, gaya ng naririnig ninyo mula sa mga manonood, ayon sa mga manonood, hindi itinuturing na kaibigan ng Israel si Keir Starmer. Sa kanyang pamumuno, naging kritikal ang Britong pamahalaan sa aksyon ng Israel sa Gaza. Ang pamahalaang Israeli, naging kritikal siya sa mga ginagawa namin sa ibang mga lugar din, at kinilala niya ang Palestina bilang isang estado. Ngayon na makakaroon ng bagong punong ministro, sa tingin mo ba ay gaganda ang relasyon ng Israel at UK? Marami na akong natanggap na tanong sa paglipas ng mga taon. Sa tingin ko, kaya kong magbigay ng maikling sagot. Hindi. Wala akong nakikitang posibilidad sa tingin ko na si Punong Ministro Burnham, dahil malamang siya yon, ay magkakaroon ng mas pro-Israel na pananaw kaysa kay Punong Ministro Starmer. Ngayon, kailangan kong ilahad ang aking mga pagkiling. Ako, siyempre, ang Shadow Attorney General, kaya ako ay kabilang sa oposisyon. At hindi mo aasahan na ako ay maging masyadong mapuri sa pamahalaan. Bagaman at sa tingin ko ay meron pa rin isang kaugalian. Hindi ko alam kung alam mo ito, Mark. Sa politika ng UK, napaka-British talaga na hindi mo masyadong binabatikos ang pamahalaan kapag nasa ibang bansa ka. Sa tingin ko, hindi itinuturing ng mga politiko sa Israel na sila ay nakatali sa parehong mga kaugalian. Pero ako, natatakot ako na ang mga pampulitikang pangangailangan na nagtulak kay punong Ministro Starmer na panindigan ang ganoong posisyon ay hindi lang magpapatuloy sa ilalim ni punong Ministro Burnham, kundi lalo pang lalakas sa ilalim ni punong Ministro Burnham. O sige, salamat sa magandang balita. Fiamma, kamakailan lang ay naghalal ang Italia ng isang babae na sabi ng lahat ay magiging kaibigan ng Israel. Siya ang tinaguriang Italianong Donald Trump. Siya ang tumayo laban sa political correctness sa Europa. Tumayo siya at sinabi ang totoo. At hindi ba siya isang malaking pagkadismaya? Kapag tumingin ako, matututo ako. Si Meloni ay isang batang, matatag na babae na may komplikadong nakaraan dahil talaga namang naging bahagi siya ng neo-fascist na kilusan. Hindi to isang alamat, alam mo, totoo ito. Kaya kailangan lang niyang lampasan ang bahaging yon ng kanyang nakaraan. Hindi pagiging liberal, nananatiling konserbatibo, pero nakakaugnay pa rin sa kabilang panig ng pampulitikang hanay ng buong Italya, na gaya ng alam mo, ay karamihan ay makakaliwa. Alam mo, hati talaga sa dalawa ang Italya. At kaya tinatanong mo ako kung bakit nagbago ng isip si Meloni. Bakit siya? Well, ito talaga ang totoong dahilan. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit. Isa ay dahil natalo siya sa referendum. Natalo siya sa referendum laban sa kaliwa. Kamakailan lang napagtanto niyang kailangan niyang magbigay ng isang bagay sa kaliwa. Saan niya kukunin ang bagay na ito? Sa gitnang silangan, yun ang pinakamadali, alam mo. Doon pwede kang kumuha ng isang bagay at ibigay sa lahat. Ano bang pakialam mo? Magsalita ka lang ng masama tungkol sa karapatang pantao o Israel, kusang dumarating yan sa'yo. Tapos na, yan ang kwento. Sunod, Trump. Si Trump ang malaking kinahuhumalingan ng mga Europeo, alam mo, sa panahon ngayon. Kaya kailangan niyang makiisa sa pangunahing damdamin ng Europa tungkol kay Trump. Ngayon, naging mas komplikado ang sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit ngayon makikita mong tumutuligsa na ang huli kay Trump dahil sa mga bagay na di niya kailangang sabihin. Talagang pagkakamali yon na sinabi niya na si Meloni ay nakiusap para sa isang litrato kasama siya. Photo op. Oo, para sa isang photo op. Hindi ako naniniwala dahil nakita ko ang footage.
At hindi mo makikita yon, kundi nag-uusap lang sila. Di ko rin alam paano lumabas ang balitang yon. Pero sa kahit anong kaso, kailangan munang makipagkita ni Meloni sa bagong pagkakakilanlan ng Europa na lahat ay laban kay Trump. Ang bagong pagkakakilanlan ng Europa ay matagal ng laban kay Trump at ang pagkakaisang ito kasama ang Israel laban sa Iran at sa digmaan. Ang digmaan ay digmaan, salitang di masabi ng Europa. Kaya sinusubukan ni Meloni maghanap ng paraan papuntang Europa. Ngayon, masyado nang sumikip ang sitwasyon dahil talagang inatake siya ni Trump ng direkta. Kinailangan niyang mag-react para mapanatili ang imahe ng matatag na babae at sa tingin ko ito lang ang ginawa niya. At sa tingin ko sa ngayon ay medyo nagsisisi siya sa mga ginawa niya dahil talagang sumobra ang paraan ng paggawa niya nito. Babalikan natin si Meloni dahil napaka-interesante niya. Poland. Ang Poland ay bansang inaasahang magkakaroon ng magandang relasyon sa Israel. Pero kapag sentro-kaliwa ang namumuno sa Poland, tulad ngayon, kadalasan sumasama sila sa Brussels at EU at nagiging critical. Kamakailan, ang inyong kalihim ng ugnayang panlabas ay nagbitaw ng matitinding salita laban sa Israel. Pero kapag ang kanan ang namumuno sa Poland, nag-aaway at nagtatalo tayo tungkol sa pag-alala sa Holocaust. May pag-asa ba para sa mas mabuting relasyon sa Poland? Talagang hindi na pag-usapan ng maaga ang mga tanong, sigurado yan. Um, um, Napaka hindi inaasahan ang tanong na yan talaga. Ako talaga, hindi ko inasahan na magsasalita ako tungkol dito. Hindi talaga ito isang paksang hindi ako gaanong pamilyar. Ang pagkakahanay na nakakita natin sa pangkalahatang kaliwang politika ay parang pareho sa buong kontinente. At ito ay isa sa mga progresibo na nakikipag-alyansa sa mga Islamistang puwersa sa simpleng dahilan ng pagkuha at pagkuha ng sektaryang boto. Ito ay malinaw na pattern na laging nangyayari. Sa UK, nakakatuwang isipin na ang Green Party na pinamumunuan ng mga Hudyo, tulad ni Ginong Zach Polanski, ay kaalyado ni Moth, Ali at iba pang radikal. Nakikita rin natin ito kay Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, ang alyansa niya kay Bali Bagayako at kay Rima Hassan, ang Palestinong miyembro ng European Parliament. Makikita rin ito sa Espanya, kung saan ang mga sosyalista ay nakipag-alyansa sa radikal na mga Islamista. At nakikita natin na ang ganitong uri ng third worldism ay lumalaganap sa mga bansa na hindi pa apektado ng malawakang migrasyon, ngunit may hilig na tularan at gayahin ang lahat ng mas maganda at makinang sa kanluran. Nakikita rin natin ang pattern na ito sa ilang bahagi ng gitna at silangang Europa. Kahit sa bansang tulad ng Slovenia, kamakailan ay nakawagaywayan bandila ng Palestina sa labas ng tanggapan ng punong ministro bago maupo si Yanis Yansha, mga 2 linggo nang nakakaraan. At bago pa man siya maupo sa pwesto, inalis na ito ng paalis na punong ministro. Kaya mo nakikita ang kakaibang alyansa na paulit-ulit nangyayari dahil ito ay refleksyon ng nagbabagong demografiya ng Europa at ng kontinente nito. At ning isang ng pagpapalubab-loob sa lalong lumalakas, lalong maingay at sa kasamaang palad, lalong organisadong mga botanteng Muslim. Pag-usapan natin ang Inglaterra dahil posibleng konektado rin dun ang boto ng mga Muslim. Nagkaroon din ng pagtutol. At nakita natin ang Partido Konserbatibo na iyong kinakatawan bilang pinakamalaking partido sa gitnang kanan sa British Parliament. Sa mga bagong survey at lokal na eleksyon, natalo na kayo ng populistang kanan. May ilan sa BBC baka tawagin pa nilang radikal na kanan. Bilang konserbatibo, dapat bang mag-alala ang mga Hudyo sa populistang radikal na kanan sa Britanya? May anti-Semitikong elemento rin ba roon? Sa tingin ko, kahit sinong may kaalaman sa kasaysayan ng mga Hudyo ay kailangang aminin na may mga elementong anti-Semitiko sa buong spektrum ng politika. Sa tingin ko, sobrang inosente kung sasabihin na ang anti-Semitismo ay limitado lang sa dulong kanan o dulong kaliwa. Noon, mas nabahala tayo sa malayong kanan sa kasaysayan. Nagbigay ako ng talumpate sa parlamento noong nakaraang linggo at sinabi ko na marami, lalo na sa UK, ang patuloy na nag-aalala o nakatuon sa malayong kanan. Samantalang, sa totoo lang, na yon ang mas malaking banta sa buhay ng mga Hudyo sa UK. At pag-uusapan ko ito bukas. Paala sa aking talumpate. Ito'y galing sa di banal na alyansa.
ang pulang-berdeng alyansa ng malayong kaliwa at Islamista. Pero may mga elemento sa buong spectrum ng politika. Ang masasabi ko ay walang duda na may ilang mga leader at syempre may pagkiling ako kay Kemi Badenoch. Pero sa tingin ko ay palagi at buong tapang siyang nagsalita para sa Israel. Ang aking pinangangambahan, lalo na base sa mga nabanggit dito, ay sa napakaraming bansa sa Europa, hindi lang walang boto para sa pagtatanggol sa mga Hudyo, kundi maaari pang umabot sa puntong ang pagtatanggol sa mga Hudyo ay magdudulot ng pagkawala ng boto. Iyon talaga ang kinababahala ko. Isa na namang positibong sagot mula sa kaibigang Briton. Fiamma? Narinig na natin ang tungkol sa Left-Green Alliance at sa anti-Israelismo ng kaliwang pakpak na naging institusyonal sa Europa. Kung si Meloni ay hindi pro-Israel, tapatin natin. Nawala na ba ang European center-right? Alam mo, napaka hindi tiyak ng sitwasyon. Ang obsesyon ng Europa sa mga sandaling ito ay si Putin, higit pa sa kahit ano paman. Hinahanap nila ang lakas para labanan ng sitwasyon, pero hindi nila magawa. Hindi nila kaya, hindi nila makita, hindi talaga, hindi nila mahanap ang pondo, hindi nila mabuo ang organisasyon, hindi nila mahanap ang paraan. At kasabay nito, talagang lumalala ang anti-Semitismo. Pakiusap, maging mulat kayo sa nangyayari sa Europa. Wala nang bansa ngayon kung saan hindi nararamdaman ang anti-Semitismo bilang isang nakakatakot na elemento sa lipunan, sa politika, sa lahat ng dako. Kaya tama ka talaga kapag sinabi mong maari itong maging isang elemento para sa kaliwa at para sa kanan. At nakikita mo yan sa Estados Unidos kung saan nagawa na nila ito sa ganitong paraan. Alam mo na. Ito ang maaring mangyari at nangyayari na rin sa Europa. At kailangan nating maging napakaingat sa isang bagay na siyang kinahuhumalingan ng European Union na maaaring balikan muli. At ito ay ang put sa mga Hudyo na nagiging put sa Israel. Ito mismo ang punto. Ito ang puot sa Zionismo, na sa totoo lang ay puot sa mga Hudyo na ilang beses na nating nakita sa Europa at sa napakasamang paraan. Madalas itong ipinapahayag sa isang mapanlabang European Union, sa isang mapanlabang European Council, kung saan naging miyembro ako sa loob ng 5 taon. At alam mo, sa panahon ngayon, nakakaroon ito ng anyo ng pagtanggi. Oo, ayan, tapos na ako ng pagtanggi sa karapatan ng mga Hudyo na umiral sa loob ng sarili nilang mga hangganan. At pagkatapos, nagkakaroon ng matinding pagtutok sa Judea at Samaria na lalong lumalabas ngayon. At dapat tayong maging maingat tungkol dito. Lagi nilang inuulit na 2 estado para sa 2 bayan, pero ang ibig nilang sabihin ay kolonyalista kayo at wala kayong karapatang manatili doon. Pinapayagan kitang lumampas sa oras dahil mabait ka at babae ka. Tatapusin ko na. Tatapusin ko ito sa positibong tono, gaya ng sinabi ni Lloyd Watson. Naniniwala akong maraming dahilan para umasa. At sa tingin ko, marami sa mga populistang kanan sa Europa ang natututo mula sa Israel at sa paninindigan ng Israel laban sa banta ng mga Islamista. Nakikita natin ito sa buong kontinente. Makikita ito sa RASOM, Le Rassemblement National, at kay Jordan Bardella, batang henerasyon ng makabayang Pranses na lumalaban sa jihadi sa Pransya. Makikita ito kay Geert Wilders at ng PVV Party sa Netherlands na matibay ang suporta sa Israel at natututo sa mga taktika ng Israel laban sa mga jihadi at teroristang Islamista. Nakita natin ito sa Vox sa Espanya kasama sina Herman Tersch, Santiago Abascal at Jorge Bohade, at sa Swedish Democrats na pinamumunuan ni Jimmy Akeson. Lahat sila ay kaibigan ng Israel na humahanga at nai-inspire sa kwento ng katatagan nito. Sa tingin ko, marami pang kaibigan mula sa European populist right para sa Israel. Maraming salamat, Stefan. At tatapusin ko sa pagsabi. Minsan naging mahirap tirhan ng mga Hudyo ang Europa, pero may panahon ding naging mas masaya at magiliw ito sa kanila. Malinaw na mahirap ang panahon ngayon, pero umiikot lang talaga ang mga ganitong sitwasyon. Gaganda rin ang lahat, ang tanong lang ay gaano katagal. Salamat sa ating lahat.